Sa panahon ngayon, madaling masira ang relasyon. Isang salita lang, isang kwento lang, isang usapin sa pera lang, wasak na ang tiwala. May mga magkakaibigan na hindi na nag-uusap. May mga pamilya na nagkakanya-kanya. May mga magkakapatid sa pananampalataya na nagkakalayo. Hindi dahil sa malaking kasalanan, kundi dahil sa inggit, tsismis at pera. Mas masakit pa, may mga pagkakataong pangalan ng Diyos ang ginagamit, pero ang bunga ay pagkasira, hindi paghilom. May mga kwentong narinig mo na hindi mo naman sigurado, pero naipasa mo. May mga salitang binitiwan mo na akala mo ay totoo lang, pero may pusong nasaktan pala. At kung magiging tapat ka sa sarili mo, minsan hindi ka naman masamang tao, napagod ka lang, nasaktan ka lang, natakot ka lang na maiwan o mawalan. Kung dala mo ngayon ang bigat ng hindi pagkakaunawaan, ang bigat ng salitang sana hindi mo nasabi, o ang bigat ng katahimikang puno ng layo, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Huminga ka muna. Hindi ito mensahe ng paninisi. Ito ay paanyaya ng Diyos para bumalik sa pusong marunong manahimik, magpakumbaba at maghilom. Makinig ka sa salita ng Diyos mula sa Tito 3 verse 1-2. Ipagunita mo sa kanila na sila'y pasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan, na sila'y maging masunurin at maging handa sa bawat mabuting gawa, na huwag manirang puri ng sinuman, na huwag makipag-away, kundi maging mahinahon at magpakita ng buong kaamuan sa lahat ng tao. Hindi ito para sa perpekto. Ito ay para sa mga taong sugatan pero ayaw masira. Hindi sinasabi ng Diyos na ituro mo. Ang sinasabi niya, ipagunita mo. Ibig sabihin, alam na natin ito. Pero kapag nasaktan tayo, kapag napagod, kapag pakiramdam natin ay walang hustisya, nakakalimutan natin kung sino tayo. Nakakalimutan nating tayo ay anak ng Diyos, hindi alipin ng emosyon. Nakakalimutan nating hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Kaya kailangan ng paalaala, dahil ang pusong sugatan ay madaling magalit at madaling manira kahit hindi sadya. Marami ang nagkakasira ngayon, hindi dahil masama silang tao, kundi dahil nasugatan ang puso nila. Nasira ang samahan dahil sa inggit, hindi dahil ayaw mo sa tagumpay ng iba, kundi dahil pakiramdam mo na pag-iwanan ka. Nasira ang tiwala dahil sa tsismis, hindi dahil gusto mong manira, kundi dahil gusto mong may makinig sa sakit mo. At nasira ang pamilya at pagkakaibigan dahil sa pera. Hindi dahil mahal mo ang pera, kundi dahil takot kang magkulang, takot kang mawalan, at takot kang hindi makasabay. Pero makinig ka, hindi inggit ang ugat, hindi tsismis ang ugat, hindi pera ang ugat. Ang ugat ay pusong hindi naligtas, pusong pagod, pusong takot, at pusong sugatan. Mas masakit pa rito, may mga taong ginagamit ang pangalan ng Diyos, pero hindi naman isinasabuhay ang kanyang salita. Madaling magsabi ng, bahala na ang Diyos. Pinagpe-pray ko na yon, Diyos na ang bahala sa kanya. Pero kapag may narinig na kwento, isang bulong, isang hinala, at isang hindi kumpirmadong istorya, hindi mapigil ang bibig. Imbis na manahimik, ikinukwento. Imbis na ipagdasal, ipinapasa. At dahan-dahan ang kwento ay nagiging tsismis.
ang tsismis ay nagiging hatol, at ang hatol ay nagiging sugat sa kapwa. Hindi lahat ng nagsasabi ng Diyos ay namumuhay ayon sa Diyos, at hindi lahat ng tahimik ay kulang sa pananampalataya. May mga taong malakas ang bibig pero mahina ang disiplina ng puso. Paalaala ng Titus 3 verse 2, huwag manirang puri ng sinuman, huwag makipag-away, kundi maging mahinahon at magpakita ng buong kaamuan sa lahat ng tao. Hindi sinabing manahimik lang kapag walang narinig, kundi manahimik kahit may narinig. Hindi sinabing mag-ingat lang kapag kilala ang tao, kundi sa lahat ng tao. Dahil ang taong tunay na may takot sa Diyos ay hindi agad nagsasalita, una siyang nananalangin. Ang pananampalataya ay hindi inasusukat sa dami ng salitang banal, kundi sa kakayahang pigilan ang bibig. Ang kaamuan ay hindi kahinaan. Ito ay kontroladong lakas. Ito ang kakayahang magsalita pero piniling manahimik. Kakayahang gumanti pero piniling magpatawad. Kakayahang ipaglaban ang sarili pero piniling ipagkatiwala sa Diyos. Minsan, ang pinaka-espiritual na desisyon na ito ay huwag ipasa ang kwento. Huwag salihan ang tsismis, huwag gawing aliw ang kahinaan ng kapwa. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang tao, sana kahit wag mo na lang siyang ikwento. Ang mensaheng ito ay para sa inang pagod pero piniling maging mahinahon. Para sa taong nasaktan pero hindi nanira. Para sa pusong gustong sumigaw pero piniling manalangin, at para sa taong tahimik na lumalaban araw-araw. Kung pakiramdam mo ay lugi ka dahil pinili mong maging mabuti, sinasabi ng Diyos na hindi ka lugi, inililigtas ka niya. Ang kabutihang ginawa mo sa lihim ay may gantimpala sa tamang panahon. Ang pera ay nawawala, ang tsismis ay lumilipas, pero ang pusong iniingatan mo, iyan ang ginagamit ng Diyos. Tahimik ka ulit sandali at sabayan mo ako sa panalangin. Panginoon, kapag napapagod na akong maging mabuti, ikaw ang maging lakas ko. Kapag gusto ko nang magsalita dahil nasasaktan ako, ikaw ang magpatahimik sa puso ko. Iligtas mo ako sa inggit, sa tsismis at sa mga laban na sisira sa akin. Turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong espiritu, hindi ayon sa galit ng mundo. Ipagunita mo sa akin araw-araw kung sino ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay nasasaktan ngayon dahil sa mga salitang hindi mo naman sinimulan, dahil sa mga kwentong hindi mo naman ipinasa, at dahil sa mga away na hindi mo naman ginusto, alalahanin mo ito. Ang pananahimik mo ay hindi kahinaan. Ang kabutihang pinipili mo ay hindi pagkalugi. At ang Diyos na nakakakita ng lahat ay hindi bulag sa pinagdadaanan mo. May mga pagkakataong hindi ka ipagtatanggol ng tao. May mga sandaling ikaw ang lalabas na mali. May mga panahong parang ikaw ang nag-iisa. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang katotohanan na hindi nagbabago. Hindi ka iniwan ng Diyos. At ang bawat luha na itinago mo ay hindi nasayang. Kung pagod ka ng magpaliwanag, pahinga ka muna. Kung napuno ka na sa katahimikan, ibulong mo sa Diyos. Darating ang araw na ang katahimikan mo ngayon ay magiging patotoo ng katapatan mo bukas.
Magpatuloy ka, manatili kang totoo, at huwag mong hayaan na ang sugat ng iba ang magdikta ng pagkatao mo. Tahimik ang lakas mo, pero sapat iyon para dalhin ka ng Diyos sa susunod na yugto.